Yan. Nakakaloka yung nangyari kagabi. And for sure, may mga panibago na namang pasabog si VP Sara tonight. Kasi nasa baluarte pa rin siya ni na Yorme. Okay? Nandun pa rin nangangampanya sa lugar naman, sa ikatlong distrito naman ng Manila, kung saan baluarte daw yun ni Chua. Yung kagabi pala na pinuntahan nila is the second district of Manila, na baluarte ni Valeriano. Narinig yung nagboboses Kiki si VP Sara doon, inaalas kanya si Valeriano kasi maliit yun na kongresista and bataba nga raw, sa sobrang taba ng leeg, kung magsalita na, hindi ko pa yata na-upload yung maiksing videos, upload ko na lang later. Okay, so itong mga binabatikos ni VP Sara, mga kongresista ng Kamaynilaan, at ngayon nga may isa na naman siya siguradong pauulanan ng batikos, ay mga kongresistang pumirma ng kanyang impeachment. Bago nyo makalimutan mga kababayan, 215 out of 214 or 217, maalin man, no? 317 or 314. So halos 100 lang mga kababayan, more or less, ang hindi pumirma ng impeachment ni VP Sara. Ganyan ka-powerful si Tamba. Lahat halos or 2/3 ng kongresista sa lower house ay napapayag niyang ipa-impeach si VP Sara. Sa madaling sabi mga kababayan, madaling silawin sa salapi ang mga animal na ito. So ngayon na si VP Sara ay nandyan sa Maynila, dudurugin ni VP Sara isa-isa ang mga yan. Go ahead VP Sara, push! Samahan mo ang Duterte, mag-ikot ka sa lahat ng panig ng Pilipinas, 'di ba? Para mamulat ang mga tao na nandoon, na kung saan nandoon yung mga kongresista na yan na kinatawan ng kanilang mga probinsya, 'di ba? At syudad. Ipakita mo sa bawat probinsya kung sino yung mga kongresista na pumirma ng impeachment mo para hindi iboto ng mga tao dyan. Lalo na ang daing nagmamahal kay Pangulong Duterte sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, no, all over the Philippines naman yan. So, iba po ang atake ngayon ni VP Sara. Nakakalungkot lang mga kababayan, or annoying lang, hindi nakakalungkot, na si Mangga ay biglang sumulpot sa rally kagabi sa Maynila. Hindi inaasahan ni VP Sara na dadating yang Manggang yan. Ano ang laro niya doon? Feeling ko mga kababayan, strategy to ni Mangga, at baka mamaya nandun na naman yan si Mangga sa Maynila. Strategy to ni Mangga para mahirapan si VP Sarang bumuga. 'Di ba? Ng lahat ng pwedeng ikasira ni Marcos Jr. Kaya si VP Sara nag-iikot ngayon sa Pilipinas. Kaya ngayon nasa Maynila yan. Para ikampanya ang Duterte, para masigurong mananalo ang Duterte. Pero syempre, 'di ba? Two birds in one stone yan. Pag sumama si Mangga sa pag-iikot ni VP Sara, pati siya, walang choice si VP Sara, 'di ba? Tuso si Mangga, no? Hindi lang nakontento na sumama si VP Sara sa kanyang campaign ads, 'di ba, yung itim nga ang kulay ng Pilipinas, nakaitim sila pareho. Hindi lang nakontento si Mangga na inendorso siya ni VP Sara through her commercial or sa kanyang advertisement or political ads. Sumasama pa si Mangga sa mga campaign sorties ni VP Sara or sa mga rally na pupuntahan ni VP Sara. Wala kasing magiging choice ang pangalawang pangulo kundi i-endorso na rin. Eto, nandito ngayon si Amy, kasi gusto niya ang inyong tulong. Hindi sinabi ni VP Sara kagabi na iboto niyo si Amy. Hindi ganyan ang sinabi niya. Ang sabi niya, iboto niyo ang Duterte, at nandito ngayon si Amy para hingin ang inyong malambot actually, kung if you will read between the lines, if you will really observe, no, and you will actively listen to VP Sara, hindi niya ikinampanya ng todo-todo si Mangga kagabi. Andito si Amy Marcos para hilingin ang inyong boto. Ganun lang ang sinabi ni VP Sara kagabi. Okay? And kung nakakaintindi itong Mangga, I don't know, maybe VP Sara, I don't know how intellectual she is, pero sa sinabi niya kagabi, babala ito sa kanya. Okay? May warning si VP Sara kay Ivy Mangga. Okay? Mukhang nalalapit ang pagkadurog ng kanilang angkan.
At hindi ko lang alam kung magtatanga-tangahan pa rin itong Mangga, 'di ba? Or wala, papunta talaga sa inidoro ang kanilang apelyido. Pakinggan ulit natin yung sinabi ni VP Sara bago pa tayo mag-discuss, mga kababayan. Ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Okay. Sabi ko nga, matino na tao na si Senator Amy Marcos. I hope. Okay. Nakakaalibad pa ng itsura ni Mangga. Diyos ko po, ginoo ko. It was just a joke, a simple joke. Pero kung, di ba, aalamin mo yung mga underlying meanings or hidden meanings nung sinabi ni VP Sara, maano yun, maano yun ha, matalinhaga and malalim ha. And Mangga, huwag kang tumawa lang. I mean, I'm not seeing VP Sara as a genius or what, pero ngayon pa lang, sabi ni VP Sara, at sa mga paparating na pang mga araw, magpalit ka na ng apelyido. Actually, pwede magpalit si Amy. Right? Manotok siya. Married siya. She's Amy Manotok. She's Amy Marcos Manotok nang kinasal na. Nung dalaga pa, Amy or Maria Imelda Romualdez Marcos. So, kumbaga, nagbiro pa nga si VP sa Ivy Romualdez pala ang iyong middle name. So, kumbaga, nalimutan siguro ni VP Sara na meron na talagang, di ba, ang tawag dyan, married name si Amy as Manotok. Nakalimutan ni VP Sara na Manotok si Amy. At Manotok yung apelyido ng asawa. Matatabunan na sana ng Manotok yung apelyidong Marcos. Pag dinala lang ni Amy Manotok, 'di ba? Hindi na masakit pakinggan. Although masakit pa rin yung letter K, yung letter T. Mga matitigas na letters kasi yan hindi katulad ng M, ng B, ng N na malumanay nating na pronounce, 'di ba? Pero yung mga letters like K, G, mga ganon, R, yung mga kailangan mong mag-stress ng bongga, sa linguistics, pinag-aaralan yan mga kababayan. At itinuturo namin yan. Yan yung mga masakit sa tenga. Okay? Kaya siguro masakit yung, even yung P, medyo ano yun eh. Anyway, so much for the linguistics. Pero yung mga ganong letters na masakit, yung R kasi at saka yung letter K ng Marcos, masakit na, okay? You know what I mean? Yung Manotok, may ganon din, sakit pa rin. Okay, that's linguistics. But still, hindi lang literal na masakit sa tenga yung kanilang mga apelyido. May ano, 'di ba? May recall na ang kanilang apelyidong Marcos ay apelyido ng mga magna at mga mamamatay tao. Magnanakaw, mamamatay tao, mapang-api. Hindi natin malalaman kung hindi natin na-experience ngayon. At mukhang mas malala pa yung kapatid ni Amy. So sa mga susunod na araw, nararamdaman ko mga kababayan, sa pag-iikot ni VP Sara, marami pa siyang ibubulgar. Okay? At mamaya may papakinig pa ako sa inyo. Kung hindi nyo napakinggan ng buo yung speech ni VP Sara kagabi or baka na-miss nyo. Malala, impeachable offense. Ano ang gagawin mo, Mangga? Dapat nang sipain ang kapatid mo. Ilang na ilang si VP Sara kanina, kagabi rather, sa speech niya kasi hindi niya mapangalanan si Bongbong Marcos out of respect dahil nasa gilid si Amy. Kaya hindi niya binabanggit ang pangalan, tinatanong na lang niya sa crowd, sino nga tinutukoy ko na nangako sa inyo ng 20 pesos na bigas, kaya wag niyo iboboto yung mga ang nangako, hindi naman tumupad. Si Bongbong Marcos. Hindi mabanggit ni VP Sara ang pangalan kasi nandyan si Ivy nakabantay. Tuso si Mangga. Okay? Bukod sa magagawa niyang mailang
Tapos nung yinakap siya ni VP Sara kasi parang nakakaramdam nga ng guilt yung pangalawang pangulo natin habang nagsasalita kagabi, ay si Mangga naman parang pabebe, okay lang. Pero ang totoo nun, kitang-kita mo na si Amy ay bugbog sarado sa mga revelations ni VP Sara. In fact, Amy, wala pa mang ibulgar si VP Sara, wala pa mang, di ba? Hindi pa man niya pagmumurahin at deserve namang murahin ng kapatid mo. Oh, wala pa mang gawin si VP Sara, talagang makakaramdam ka ng panlalambot, panlulupaypay at matinding kahihiyan, awkward na awkward nga, feeling awkward si VP Sara. Kasi nga, sa tuwing may babanggitin si VP Sara na mga katiwalian ng mga politiko, kawalang-yan ng mga politiko, guilty ang kapatid mo. Yung mga ipinangako, lahat na, even yung topic ng pagpapakulong kay Pangulong Duterte, kapatid mo ang mabubuntunan. Sa tuwing bubuka ang bibig ni VP Sara, lahat ng di ba, lahat ng kawalang-hiyan ng gobyerno ni Bangag. Siya naman talagang malilintikan, siya kasi ang namumuno ngayon sa Pilipinas. O balita, Huwebes ngayon, di ba? Huwebes ngayon. Oh, lumipad na ngayon si Ngiwi, papuntang what? Biyernes ngayon? Friday na. Or Magerd, kahapon lumipad si Ngiwi Jr. papuntang Italy, para umattend ng burol ni Pope Francis. Naglalamyerda na naman at kayo pakakainin kayo ng bigas na kulay brown. Durog na bigas ng NFA na stock naman pala. Yung 20 pesos na bigas na yan, alam nyo, Mangga, kung totoong para ka sa bayan, kainin mo yung bigas na 20. O kaya, magkaroon kayo ng piging sa Malacanang pag uwi ng Marcos Jr., palibasay na kalayas na, sana'y wag nang bumalik, agree ba kayo? Magkaroon kayo ng piging dyan sa Malacanang, at kayo mismo, ipakita nyo sa amin kung paano nyo kakainin ang 20 pesos na bigas. Magpalit ka na ng apelyido, correct. Itakwil mo na. Actually, that's just it's a joke, but half meant true, di ba? Pero, Mangga, ang punto doon ay hindi para talagang literal kang magpalit ng apelyido. Babala yun sa'yo, madudurog ang reputasyon ng pamilya nyo. Ang ibig sabihin nito, kung ayaw mong madurog ang karir mo, kumanta ka na rin. Gawin mo na rin ang ipinangako mo na magsasalita ka kasi nangako ka before, magsasalita ka sa GMA 7. Binudol mo ang lahat ng inyong kausap. At sa pagkakaalam ko, even VP Sara was there at that group chat, pero hindi ka sumunod sa napag-usapan. Magpasalamat ka ngayon. Sa tingin ko mga kababayan, kung wala si Mangga kagabi, hindi naman niya sasabihin, ay nga pala, dagdag yun sa Duterte ng si Amy at saka si Camila. Wala lang choice si VP Sara, nandun si Mangga. Bobontot yan at bobontot para i-endorse siya at para mapigilan na ibuga lahat ni VP Sara ang bala niya laban sa kanyang kapatid. Agree ba kayo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.